Gabi-gabi nangingisda ang mga taga-barangay Minto. Sa ilog sila kumukuha ng pang-ulam. Dito ba ang isla? Ayan! Ano yun? Minalas man sila sa gilid ng palayan, lumipat naman sila sa mas malalim na parte. Bubo ang tawag nila dito, isang uri ng panghuli ng isda. Marami talagang pumapasok na tilapia diyan. Ah, tilapia. Gaano karami? Marami po nung nakahuli ng kulang-kulang 1 kilo. Isang lubog lang? Isang lubog lang. Okay, so itong kangkong para sa isda. Tapos yung tilapia para sa palos. Matapos lagyan ng pain at kangkong, iniwan naming magdamag ang bubo. Hindi. Siguro, nababaw. Pwede na yan. Kinaumagahan, binalikan namin ang pain. Pero imbis na isda, Walang isda? Wala. Kung may isda kasi ma'am, hindi mo mapasok na. So pag may pawikan na, Hindi papasok na. wala talagang isda? Hindi papasok na. Kaya nga pong problema dito, kahit mo yung, di ba naman yung, pamimimit. Imbis na isda ang makuha, yan ang nahuhuli. Ah. kung ang mga tatay nang huhuli ng pagong sa gabi, ang mga anak nila may ibang libangan sa umaga. Karaniwan na sa bata ang maglaro ng buhangin. Pero ang mga bata ng Barangay Minto, iba ang kinakalkal. Kadakon. Didi. Kusa. Naprosas eh. Ano yan? Amo na yan. Adiyo. Buhay na. Buhay na yan. Anong buhay na? Teka. Ano yan? Yung maliit na pawikan. Doy! Ay, ang dami. Dami oh. Mahigit 100 itlog ng pagong ang nakalkal ng mga bata noong umagang iyon. Oh! Kapag ko po! Ang iba, pilit nilang binuksan at pinaglaruan. Bigit! Ano yan? Ang 7 taong gulang na si Jessa ang bunso ng grupo. Para siyang inahing ayaw bitiwan ang mga itlog sa kanyang kamay. Ito yun. Ibalik na natin. Ibalik sa ilong. Ibalik na natin sa ilog. Ayaw. Ay, bakit ayaw mo? Ibalik na natin sa ilog. Ano ka? Espada pa yun. Ano ka? Kinagisnan na ng mga batang ito ang mga pagong. Kung ang mga magulang nila peste ang trato rito, sila laruan. Marami na sa kanilang nakagat ng pagong sa daliri, pero patuloy nila itong pinaglalaruan. Pinagsasabong na parang gagamba, pinaglalaruan hanggang magalit at mangagat, tinatalian na parang alaga. Iba-iba ang tawag ng mga taga rito sa pagong. Ang iba, pawikan presko. Sa tubig tabang kasi ito nakatira. Ang karamihan, snake turtle, dahil sa malaahas nitong lieg. Ayan, 6 na pulgada ang haba ng liig niya. Pero ang totoo, hindi ito snake turtle. Ang tawag sa ganitong klaseng pagong ay soft-shelled freshwater turtle, isang pagong na nagmula pa sa bansang China. So, ibig sabihin, wala siya before? Wala. Bigla na lang nagkaroon dito? Bigla.
That is why my conclusion is that somebody introduced it here. Malakas ang hinala ni Professor De Lima na isang breeder ng soft-shelled turtle ang nagdala nito sa ilog ng Barangay Minto. At dahil mayaman sa pagkain ng ilog at palayan ng barangay, madaling dumami ang kakaibang pagong. Hipon, maliliit na isda, mollusks, suso, insekto, pati ibon, kayang kainin ng soft-shelled freshwater turtle. Kinagat na naman niya. 1 kilo lang ang bigat ng pawikang aming hawak. Pero ayon kay Professor De Lima, maaaring lumaki ng hanggang 3 kilo o singlapad ng isang malaking bandehado ang pagong na ito. Sige, Ang diameter niya is 16 cm. 16 centimeters. Okay. Yung kanyang Yung length breadth, niya. yung kanyang length, Yung kanyang length yung ay kanyang length, 18 centimeters ang lapad ng likod ng pagong na ito. Pero nang sukatin namin ang leeg, Teka, kailangan po pakagatin muna natin siya. Okay, kagat. Alright. oo, 20. 20. may dalawang dahilan kung bakit mahaba ang leeg ng freshwater turtles. Una, para sa panghuhuli ng pagkain. Tulad ng ahas, biglaan kasi ito kung mangagat. Ang first na niya. instinct niya, takbo. Hindi mangagat? Hindi mangagat, takbo. Pag na-corner mo siya, ayan. Saka na siya mangagat? Doon na, parang liyo na lalaban yan. At pangalawa, mahaba ang leeg nito para makahinga. Kung titingnan ng nguso ng pagong, meron itong 2 butas ng ilong sa dulo. Sinubukan naming ilublob ang pagong sa tubig at kitang-kita kung paano nito pilit na pinahaba ang leeg para maabot ang ibabaw ng tubig. So, siguro, ay buhay na. Oo, uy, successful. Nakabahat ako ng buhay. Patuloy pa rin pinag-aaralan ng Bicol University ang mga pagong. Bagamat peste ang turing dito ng mga tao, naniniwala si Professor De Lima na isa itong biyaya. Ano ang tulong nitong mga ito sa kalikasan natin? Una, yung preservation ng diversity nila. Pangalawa, yung elimination ng mga shells, katulad ng golden apple snail. Ngayon, siya ang #1 na ngayon na, Kumakain nun. na friend. So kapag tinanggal natin ito, dadami ng dadami yung mga kuhol na yon. Oo, Ano magiging epekto nun? yung palay, aatakihin ng golden kuhol, ala tayong ma-harvest. Ay, hindi ako maniniwala kumakain ng coal yun. Kasi, alam mo, ang pagong, katulad ng mga pawilan sa dagat, ang kinakain niya na yung mga jellyfish, yung mga malalambot, hindi makain na may shell yan.